There's so much going on out there that, we could not possibly grasp how much is going on in our solar system. There's definitely a lot going on up there that they don't want us to know about. Paano kung malaman mo na may mga bagay at kaganapan sa kalawakan na iilang tao lamang ang nakakaalam? At ano ang gagawin mo kung malaman mo na ang mga bagay na kinamulatan ng mga tao ngayon ay malayong malayo sa katotohanan? Sasabihin mo bang ito ay gawa lamang ng demonyo upang lituhin ang iyong pananampalataya? O tatanggapin mo ang katotohanan na kulang ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Narito ako ngayon upang ibunyag sa sangkatauhan ng nakagigimbal na katotohanan sa naganap na solar eclipse noong April 8, 2024. Makinig kang mabuti at ihanda ang iyong sarili sapagkat bubuksan kong muli ang inyong kaisipan tungkol sa kalawakan. Ang naganap sa kalangitan noong April 8, 2024 ay hindi naman totoong solar eclipse. Ang tunay na naganap sa kalangitan noong April 8, 2024 ay ang tinatawag na Project Pegasus. Ngunit paano nga ba nangyayari ang isang solar eclipse? Ang solar eclipse ay nangyayari sa tuwing ang buwan ay nakakarating sa pagitan ng planet Earth at ng araw. At dahil dito ay nagkakaroon ng anino ang buwan sa ibang bahagi ng daigdig na resulta upang dumilim sa lokasyon kung saan nakatapat ito. Ang isang solar eclipse ay masasaksihan lamang sa lokasyon kung saan babagsak ang mismong anino ng buwan. At ito ang dahilan kung bakit hindi ito nasisilayan sa lahat ng bahagi ng daigdig. Mayroong tatlong uri ng solar eclipse. Ito ay ang umbra, ang antumbra, at ang penumbra. Ang umbra ay kung saan kumpletong matatakpan ng buwan ang araw. At ito ay ang tinatawag na total solar eclipse. Ang antumbra naman ay kung saan ang buwan ay nasa eksaktong gitna rin ng araw, ngunit hindi nito matatakpan ang kabuuang bahagi ng araw, sapagkat ang outline ng araw ay masisilayan sa gilid ng buwan. At ito ay ang tinatawag na annular solar eclipse. Ang penumbra naman ay kung saan ang kaunting bahagi lamang ng buwan ang tatakip sa araw. At ito ay mas kilala ngayon o tinatawag na partial solar eclipse. Ngunit ang naganap sa kalangitan noong April 8, 2024 ay hindi naman solar eclipse. Ang tunay na naganap noon ay ang tinatawag na Project Pegasus. Two European satellites are hurtling through space together on a very ambitious project because right now, about 37,000 miles above the Earth, that is their destination. These satellites eventually will try to create a solar eclipse because those two satellites, they're only going to be about 500 feet apart and they're going to line up with one directly eclipsing the sun. Noong taong 2012, may isang bagong kaalaman ang natuklasan na talaga nga namang ikinagulat ng mga eksperto at ng buong mundo. 10,000 mga scientist ang nagtulong-tulong upang mabuo ang isang napakalaking machine o isang teknolohiya. Ang teknolohiyang ito ay ang tinatawag na Large Hadron Collider. Ang Large Hadron Collider ay isang dambuhalang machine na kung saan magagawa nitong mapagsanib ang dalawang protons sa pamamagitan ng speed of light upang malikha ang isang pinakamakapangyarihang particle sa buong kalawakan. At ang makapangyarihang particle na ito ay ang pundasyon upang mapagtagumpayang maisagawa ang time travel. Sa madaling salita, ang teknolohiyang ito ay nakakalikha ng isang portal upang maisagawa ang teleportation. Noong taong 2012 ay inanunsyo ng European Organization of Nuclear Research o mas kilala sa tawag na CERN na nadiskubre nila ang bagong particle na ito. Ang particle na ito ay ang tinatawag na Higgs boson o mas kilala ngayon sa tawag na God particle. Ang kabuuang detalye patungkol sa Large Hadron Collider at ang tungkol sa God particle ay ipapaliwanag ko sa part 2 ng bidyong ito. Ang solar eclipse na naganap noong April 8, 2024 ay ang isa sa naging pinaka-kontrobersyal na solar eclipse sa kasaysayan. Sapagkat ito ay ang Project Pegasus na matagal na panahon ng nakaplano. Binansagan itong Project Pegasus sapagkat ang buwan ay tatapat mismo sa konstelasyon ng Pegasus at ito ay malayong malayo sa lokasyon ng araw. At kung ang buwan ay malayo sa lokasyon ng araw, ito ay patunay na ang naganap nung araw na iyon ay hindi isang solar eclipse. Ang Large Hadron Collider ay tinatawag din bilang CERN. Ginamit nila ang teknolohiyang ito nung eksaktong araw ng eclipse. At dahil sa eksperimentong ito sa pamamagitan ng God particle at particle acceleration, nagtagumpay sila na ma-achieve ang quantum entanglement. Ang quantum entanglement ay isang phenomenon na kung saan magge-generate ang quantum level upang makalikha ng napakalakas na enerhiya ng mga particles. At sa oras na ang mga ito ay magsanib o magsama, may kakaibang bagay ang mangyayari o magaganap. Ang quantum entanglement ay isang senyales para sa mga ibang nilalang sa kalawakan na maaari na silang tumawid sa kabilang dimensyon. At dahil dito ay matagumpay nilang naisagawa ang kanilang plano.
Ito ay ang plano nilang makalikha ng isang portal sa kalangitan na mag-uugnay sa daigdig at sa ibang dimensyon. Nakalikha sila ng isang literal na portal sa kalangitan upang ang mga nilalang sa ibang sulok ng kalawakan ay matagumpay na makapasok sa daigdig. At sa mga hindi nakakaalam, hindi na bago ang kaganapang ito, sapagkat simula nang madiskubre nila ang Higgs boson o ang God particle, ay dito na nagsimula ang pagpasok ng mga extraterrestrial sa planetang Earth. Ito ang dahilan kung bakit tuluyang dumami ang mga UFO sightings at mga alien encounters sa daigdig. Sa madaling salita, ito ang nagsisilbing tulay ng mga extraterrestrial upang mas madali silang makapunta sa mundo ng mga tao. Malakas ang loob ng mga gobyerno at malalaking tao sa likod nito na maisagawa ang kaganapang ito sa kalangitan noong April 2024. Sapagkat wala silang pakialam kung ano man ang sabihin ng mga tao na makakapansin sa tunay na nangyayari nung araw na iyon, at kahit ano pang ebidensya ang lumabas, ito ay palalabasin nila bilang mga teorya lamang ng mga tao. Nagkaroon ng palihim na negosasyon o pagpupulong sa pagitan ng mga extraterrestrial at ng ilang makapangyarihang mga gobyerno sa mundo. Ang gobyerno ng Russia, ng China, at lalong-lalo na ang gobyerno ng Amerika, ay nakipag-ugnayan sa mga extraterrestrial na ito. The most important thing he said during that period was that there have been face-to-face meetings between United States officials and visitors from other star systems. Ang mga alien na ito ay nag-alok sa mga gobyerno ng isang kasunduan. Ang kasunduan ay bibigyan ng mga extraterrestrial ang sangkatauhan ng isang bagay. Ngunit ang kapalit nito ay ang magtungo sila rito, sapagkat nais ng mga alien na ito na magtayo ng mga secret base sa daigdig. Ang isang bagay na nakuha ng sangkatauhan mula sa mga alien na ito ay walang iba kundi ang AI technology na tinatawag na Artificial Intelligence. Ito ang dahilan kung bakit bigla na lamang sumulpot sa mundo ang teknolohiyang ito. At biglang inilabas sa publiko ang Artificial Intelligence na halos nasa sopistikadong level na. Ang teknolohiya tulad ng microchips at iba pang mga teknolohiya sa mundo ay nagmula rin sa mga matataas na uri ng nilalang sa ibang sulok ng kalawakan. Ang mga ito ay tinatanggap ng mga iilang gobyerno upang mapabilis ang development ng mundo at ng sangkatauhan. Ang artificial intelligence ay hindi lamang basta teknolohiya, sapagkat kung naiintindihan lamang ng sangkatauhan ang tunay na intensyon ng AI technology ay mauunawaan nila na ito ay naghuhudyat ng panganib sa mundo at sa mga tao. Sadyang nakakabahala ito sapagkat malaki ang magiging epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, lalo na sa mga susunod pang taon na tataas pa ang level ng teknolohiyang ito. Ngunit paano nga ba ang nangyari noon kung ito ay isang pekeng solar eclipse? Upang makarating sa daigdig ang mga alien na ito, kinakailangan ng mga ito ng lush. Ang lush ay isang hyperdimensional energy na nagmumula sa mga tao sa tuwing ang tao ay nakakaramdam ng sobrang excitement. Ito ay enerhiya ng mga tao sa tuwing ang tao ay nakapokus sa isang bagay tulad ng isang concert, at sa tuwing ang tao ay nagsisimba, o mga bagay na katulad ng mga ito. At dahil noong April 8, 2024 ay milyong-milyong tao ang nakapokus sa kalangitan upang masaksihan ang ibinalitang solar eclipse, ay maraming tao ang nagbigay atensyon at emosyon sa kaganapang ito. Ito ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga extraterrestrial na makamit ang lush, o enerhiya na pinakawalan ng mga tao, na kinakailangan ng mga alien upang makatawid sa daigdig. Kung nakapanood ka ng ilang mga videos tungkol sa solar eclipse noong April 2024, isang babaeng newscaster ang naging emosyonal, at bigla na lamang itong umiyak sa hindi matukoy na dahilan habang pinapanood nito ang solar eclipse. Oh, it's emotional. I can't explain why, but it is. We had tears, we had screams, we had fight. Umiiyak ang karamihan sa mga tao noong solar eclipse, sapagkat nagtagumpay ang mga alien at dahil ito sa enerhiya na nabuo at na-absorb ng mga tao mula sa Lucian. Ang Lucian energy ay sumanib sa enerhiya ng araw. At kung mapapansin ang itim na bilog na tumawid sa araw, hindi ito ang buwan na tatakip sa araw, kundi ito ay isang mothership ng mga alien. Ang mothership na ito ay ang malaking bagay na tumawid sa kalangitan at bigla itong huminto sa gitnang bahagi ng araw. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakapansin at nagtaka kung bakit at papaanong huminto ang buwan sa gitnang bahagi ng araw kung ito ay isang tunay na solar eclipse. Inisip ng mga gobyerno na walang sino man ang makakapansin nito. Ngunit marami pa ring mga tao ang nakapansin na kakaiba ang naganap na solar eclipse noon, at marami ang mga taong nakasaksi ng mga nagliliparang mga UFO sa kalangitan habang nagaganap ang solar eclipse na ito. Ang mothership ng mga alien noong mga oras na iyon ay nakakonekta sa araw, at ito ay nakakuha ng malaking porsyento ng enerhiya na kinakailangan nila upang makapasok sa ibang dimensyon.
Sapagkat kung ikaw ay papasok sa daigdig mula sa ibang dimensyon ay kakailanganin mo ng isang napakalakas na enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit walang nakikitang buwan ang mga tao nung oras na iyon at bigla na lamang sumulpot ang isang malaking bilog sa tapat ng araw. Sapagkat ang malaking bagay na ito na tumakip sa araw ay walang iba kundi ang mothership ng mga alien. At dahil sa hydrogen na nakuha nila mula sa enerhiya ng araw, nagawa ng mga alien na magpadala ng mga higanteng spaceship at ilang mga individual sa daigdig. Something's flying through the air. Oh shit! What's that? What's that? Yo, what the f? Aliens! Aliens! Yo! Back up. This is so cool. What's that? What is that? Ito ang dahilan kung bakit marami ang namata ang mga UFO sa kalangitan nung araw ng eclipse. Ano nga ba ang nakuha ng mga alien mula sa mga tao kapalit ng artificial intelligence? Ang nakuha ng mga alien mula sa mga tao kapalit ng artificial intelligence ay walang iba kundi ang kalahating bahagi ng Antarctica sa ilalim ng South Pole. At sa lugar na ito magtatayo ang mga alien ng kanilang mga secret base. At hindi lamang ito ang kanilang ginawa sa daigdig. Nagtungo rin ang mga alien na ito sa bandang bahagi ng North Antarctic Base upang ito ay kanilang sakupin. Noong sumunod na araw matapos ang event ng solar eclipse, matatandaan na may lumabas na balita tungkol sa hindi matukoy na isang higanteng bagay ang nakita sa mapa ng weather system. April 9, 2024, the day after the solar eclipse, something terrifying lurked off the coast of Antarctica. Radar systems detected a monstrous wave anomaly, an area larger than Texas with 80-foot waves. The anomaly moved up towards South Africa. Sa mga hindi nakakaalam, ang bagay na ito ay walang iba kundi ang dambuhalang spaceship ng mga alien na dumaan sa ilalim ng tubig patungo sa South Africa. Mabilis na naglabas ng pahayag ang media na ito umano ay isa lamang glitch. Ngunit marami ang nagsilabasang mga video sa internet at mga ebidensya na ang mga tao sa South Africa ay nagsilikas dahil sa mga tsunami wave sa kanilang lugar noong araw na iyon. At ito ay isa sa mga patunay na meron talagang isang dambuhalang bagay sa ilalim ng tubig ang dumaan patungo sa South Africa matapos ang araw ng solar eclipse. Kumuha rin ng iba't ibang mga hayop sa daigdig ang mga alien na ito upang gamitin sa kanilang mga eksperimento at dadalhin nila ang mga ito sa kanilang bagong secret base sa Antarctica. We're going to talk to Jason about some of the changes that we've heard. Birds making more noises. And it's fun to see all the animals act up. Anything you noticed with the animals as we were sitting back there just a minute ago? They get very active now. The fish were jumping out of the water.